Kagaya for example, lahat ng mga magagandang books, mga sinulat ni John Maxwell about leadership, mga motivational books na kung saan nakakatulong talaga sa mga tao para magkaroon ng direction ng kanilang buhay, ay lahat yung kinuha, yung principles nung kinuha sa Bible. Tama po? At ganoon din po, no, salamat. Ganon din po kapag binasa po ninyo ang No Limit Tangere ni Jose Rizal. Yun po ay base din po sa Biblia, sinabi rin po niya yun. Ibig sabihin, the Bible speaks so many principles about what to deal with our lives. Kaya sinasabi ko sa inyo ito para magkaroon kayo ng kapupulutan ng mga prinsipyo at mga aral sa pag-aaralan natin ngayon. Pumulot kayo. Meron kang goal, paano mo ma-attain yun? Meron kang business na gustong i-put up, paano mo ma-attain yun? Paano mo ma-obtain ang yung gustong mangyari kapag ikaw ay gustong maging successful, gustong maging victorious? Tingnan mo yung mga prinsipyo na to at ilapat mo sa current situation mo. Amen? Ibig sabihin, kung meron kang ginagawa ngayon at gusto mong ito ay magtagumpay, paano mo ma-obtain yon? Ang pinakamabisang prinsipyo na pwede natin ilapat, isang prinsipyo ng Biblia. Amen? Obtaining the goal. Now, yung prinsipyo na to, siyempre, ito ay ang pinaka-highest na natin gusto nating ma-obtain. Yung heaven, yung kaluwalhatian na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Kristo Jesus. But, sa inyong mga sarili, sa inyong kalagayan ngayon, pwede ninyo itong ilapat, yung prinsipyo na to. Amen? Now, we have sa Philippians 3:12-21, ito yung si Paul, sabi niya, "Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus was made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining toward lies ahead. I press on toward the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Let those of us who are mature think this way. And if anything you think otherwise, God will reveal also to you. Only let us hold true to what we have obtained. Brothers, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in this. For many of whom I have often told you, and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross Christ. Their end is destruction, their God is their belly, and their glory is in their shame, with mindset on earthly things. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Philippians 3:12-21. Makikita ninyo, no? Makikita ninyo, salamat. Napaka-rich, napakayaman ng binasa natin. Now, kung gusto niyo basahin sa Tagalog, again, the Bible verse is Philippians chapter 3, verse 12-21. At makikita nyo dyan, sobrang napakayaman at sobrang magagamit natin sa buhay natin. Halimbawa, no? Dito pa lang bigyan ko kayo ng halimbawa. Imitating me. Join in imitating me. Sabi ni Paul, you imitate me. Now, di ba ganoon naman talaga ang ginagawa natin? When someone sa buhay natin o kunwari sa negosyo, meron kang nakitang
Paano niya ginawa yun? Kunwari, si yung tayo ng Jollibee. Sino ba yung tayo ng Jollibee? Si Changchok? Tony Tachong. Tony Changchok. Tachong. Yon. Tony Tan Tachong. Yon. 'Di ba? Paano yung nagawa yun? Dati nagsimula lang sila sa Selecta. 'Di ba? Ano na sila? Ice cream vendor lang sila dati. Ice cream booth. Tama? Doon lang sila nagsimula hanggang sa naglagay sila ng burger, hanggang nag-chicken. Paano nila nagawa yun? Kaya nga, if you're a businessman, you imitate that people. Uy, ganun ang ginawa niya. Para ako maging successful, para ma-obtain ko yung goal ko, gagayahin ko siya. Amen. Yun po. Yun ang nasa verse na ito. Pag babasahin nyo ito verse by verse, makikita mo sobrang yaman, sobrang ganda na pwede mo i-apply natin sa buhay natin. Pero ang pag-uusapan natin ngayon is yung pag-apply natin, yung talagang ultimate goal natin. Tayo mga tao, sinasabi ko lagi sa inyo, tayo lamang ay sojourns of this world. Naglalakbay lang tayo. Tayo ay mga foreign. Tayo mga alien dito. Kaya totoong alien no? Tayo yun. Hindi yung mga UFO sa kung saan-saan. Tayo yung alien dahil hindi naman talaga tayo dito sa mundo na to. Darating ng araw, kukunin tayo ng ating Diyos doon sa langit upang makapiling tayo doon. Lahat tayo mga sumasampalataya sa Kanya. Itong langit, yung lupa na to, mawawala ito. Mawawala ito. Kaya, we are the aliens. Kaya, ano yung pinaka-goal natin, yung ultimate goal natin? Again, ilapat nyo yung mga sitwasyon kung paano ma-obtain yung mga goal nyo. Pero ang sa goal na ginawa ni Paul, kung paano ma-obtain yung tinatawag na perfection pagdating sa ating Panginoon, Kristo Jesus. Now, una, acknowledge that Jesus Christ made us His own in spite of our imperfection. Acknowledge Jesus Christ made us His own in spite of our imperfection. Di ba sa 12 sabi doon, not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. So, we must acknowledge. Tayo. Si Paul, napaka-broad niya magsalita. Talagang inamin niya. Sinabi niya, apostle na ako, sabi ni Paul. Apostle na ako. Ang dami ko nang naisulat na libro. Ang dami nang kumilala kay Kristo dahil sa akin. But yet, ang sabi ni Paul, I have not obtained or I am already perfect. Hindi pa niya na-obtain or hindi niya, yung goal at hindi niya pa siya perfecto. Tayo mga pastor, ganoon din po. Ang mga pastor, hindi pa rin po yan perfecto. Hindi pa rin po nila na-obtain. May mga imperfections pa rin. Sa totoo lang, mga pastor, nasasaktan pa rin yan. Sasaktan. Kahapon, nanood ako ng isa sa mga kaibigan natin, pastor, si Bishop Renato Sebastian, ay talagang pinag-usapan nila yung mga members na mga umaalis at sobrang nasasaktan sila, no? At yung kanyang pamilya ay talagang umiiyak, no? Pero that is kasi nga hindi pa perfecto. Meron din kaming mga damdamin, mga pastor. May damdamin kami na sa bawat mga membro na tipong hindi sumusunod o tipong hindi biglang nawawala sa paglilingkod sa Diyos. Yung puso namin talagang nasasaktan din po ang mga pastor. At hindi lang po yung mga pastor. Down the level from pastor to the Christian. Mga naglilingkod sa ministeryo at ang mga Christian. Hindi pa po tayo lahat perfecto. At kahit na ikaw dyan, naniniwala ka sa Diyos, hindi ka pa rin perfecto, nakahagawa ka pa rin ng kasalanan, di ba? Ganun po talaga ang sitwasyon natin. Pero, kahit na hindi tayo perfecto, in spite of our imperfection, Jesus Christ made us His own. Wala pa tayong napapatunayan sa Diyos, pero ang Diyos, pinatunayan niya na at kinuha na tayo. Amen? Napakaganda. Palakpakan natin. Yung po ang dapat natin makita doon.
na kahit na hindi pa tayo perfecto, hindi pa tayo, nagkakasala pa rin tayo, marami pa tayong mga pagsubok, marami pa tayong hindi magandang buhay, nagsisinungaling pa rin tayo, pero kahit na sa ganon, si Jesus Christ, ginawa niya tayong sa Kanya. Diba? Pero yun ang katotohanan. Kaya sabi ni Paul, kahit na hindi pa siya perfecto, he is trying to reach it. Siya ay nagtatry siya na makuha yung pagiging perfection na yun. Ganun po yun. Di ba sinasabi ko sa iyo yung tinatawag na repentance? Repentance is just like this. Sinner, ito ang buhay mo, makasalanan, and God. Nung nakakilala tayo sa Panginoon, nung tayo ay niligtas niya, hindi naman kaagad gunong kaagad tayo eh. Di ba? Yung banal na kaagad, hindi ganun. Meron tinatawag na ang doctrine of repentance that unti-unti tayong papunta sa Diyos. Naunawaan po ninyo, people, we are trying to reach it. Yung tipong dati, araw-araw, nagmumura, ngayon, hindi na. Paunti-unti nang nawawala yung pagmumura. Kung dati, natural ang pagsisinungaling, ngayon, paunti-unti nang nawawala yung pagsisinungaling. Kagaya ni Paul, ikaw at ako, kagaya rin ni Paul, hindi po natin nare-reach ang perfection, but we are trying to reach it. Pangalawa, trying to make it mine. Dahil inako na tayo ng Jesus Christ, kinuha na tayo, niligtas na tayo. Sabi ni Paul, trying to make it mine. Yung talagang kahit hindi pa ako perfect, talagang pupunta ako doon sa piling ni Kristo. Dahil inari na tayo ni Kristo. Sabi ni Ron Bennett, there are 5 important things for living a successful and fulfilling life. Never stop dreaming, never stop believing, never give up, never stop trying, and never stop learning. Don't quit. Diretso lang. Agaya ni Paul, diretso lang siya. Diba? Hindi yung, Lord, talagang sa'yo na ako. Bila ka nagkasala. Ay Lord, ayaw ko na. Balik na. Hindi ganun. Si Paul, kahit na nadapa, diretso pa rin. Natumba, diretso pa rin. Ganun po tayo. Kasi ang mga pagsubok sa buhay natin, sabi sa Bible, yun ang magre-refine sa ating pananampalataya. Magre-refine. Kaya nga, dapat makita natin yun. Kasi sa Diyos, wala na doon yung mga imperfections. Ibig sabihin, bibigyan ka ng mga pagsubok ng Diyos para maging puro ka, maging pure 100% na yung pananampalataya mo. Amen? Hindi masusubok ang iyong pananampalataya kapag walang mga nangyayaring hindi magaganda. Kaya itong pandemic na to, this is a trying. This is like a fire para masubok ang ating pananampalataya. Amen? Then, sabi sa 2 Thessalonians 2:3-15, but we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. So often, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teaching we pass on to you, whether by word or mouth or by letter. Kita po ninyo? Makikita ninyo, na kahit na hindi pa tayo perfect, sinasabi ni Paul, stand firm. Oo, may problema, pero tatayo ako. Oo, may mga pagsubok, pero yan, hindi tayo masisway. Hindi tayo mawawala sa pananampalataya. Kaya, yung sinasabi ng iba, no, kapag ang mga Kristiyano ay nakagawa ng kamalian, sinasabi, Kristiyano ba yan? Diba? Ganun sinasabi nila eh. Pero sa totoo lang, totoo po yun. Kristiyano po yan. Pero hindi pa perfect. At lahat tayo
We are not perfect. Si Paul, inadmit niya yan eh. Hindi pa ako perfect. Kahit na siya ay apostle na. Di ba? We have to acknowledge it. We are not perfect. Sa mga, ito, ilagay natin, i-apply natin sa buhay. Ito kasi, patungkol sa Diyos. Sa buhay natin, yung negosyo mo, hindi pa perfect yan. Hayaan mo na lang hindi maging perfect. Yung sales mo, wala. Hindi pa perfect. Hayaan mo na lang na, okay lang to. Di ba? Paano mo mapapadlaki ang sales mo? Paano mo mapaganda ang business mo? Yung mga gusto mong mangyari sa buhay, kung musician ka, hindi pa perfect yung pagigitara mo. Wala namang isang pagkagising mo, magaling ka na sa gitara, ganun ka agad, di ba? You're not perfect, pero mag-aral ka hanggang sa maging perfect ka na doon sa panggitara. Sa career, ganun din sa career. Napakaganda talaga ng Bible verse na ito. Di ba? Pwede mo siyang i-apply. Lahat ng mga sinusubukan mo ngayon, hindi perfect yan. Pero, kagaya ni Paul, dahil gusto niya maging perfecto sa paningin ng Diyos, he is trying and he make it his own. Di ba? Dahil, bakit? Kasi Jesus Christ made us His own in spite of our imperfection. Pangalawa, realize that we have an upward call of God in Christ Jesus. Ito ang hindi na iintindihan ng iba. No? Makinig po. People na dapat po nating maintindihan. Bawat isa po sa atin may tinatawag na upward call. Meron po tayong calling. Meron po tayong calling. There was a famous quotation. It says, may dalawang bagay na pinakamahalaga dito sa mundo. Una, nung ikaw ay isilang. Pangalawa, nung nalaman mo kung bakit ka isinilang. Again, there are two most important things na nangyayari sa buhay mo. One is the day you live, and two is the day you know why. Amen? Kasi sa totoo lang, napakahirap na hindi mo alam kung bakit ka nabuhay. Napakahirap mag-fit in sa mga society kung bakit ka nandiyan, ano yung purpose mo. Kaya kapag nalaman mo yung purpose mo, doon, yung pinakamahalagang pangyayari sa buhay mo kapag nakita mo yung purpose mo. Diba? Sa Bible, sabi doon, ano yung purpose of man? What is the purpose of man? Sabi doon ay to glorify God. Amen? To glorify God. Yan ang pinaka-purpose talaga ng tao. Kaya kung naghahanap ka ng purpose, it is you. Kaya nga, hindi nakapagtataka, in-embed ng Diyos yan sa atin eh. In-embed yan. Nung ginawa tayo, bata ka pa lang, nandiyan na yung thoughts na yan. Nandiyan na yung kailangan magpuri sa Diyos, kailangan sambahin ang Diyos, nandiyan na yan. Kaya yung ibang tao, kahit hindi mo ipakilala ang ano-ano mang religion, maghahanap yan. Kasi in-embed na ng Diyos yan eh. Di ba? Kaya yung mga sinuunang tao, yung mga caveman, sinasabi nila, caveman, o talagang mga sinuunang tao, pumutok ang bulkan, tinawag nilang God of Vulcan. Sino ba nagsabi sa kanilang may tinatawag na God? Kasi naka-embed na yon sa isip ng tao na may Diyos. Di ba? Yung tipong, yung kagubatan, napaka-weird ng kagubatan, sasabihin nila, meron diyang engkanto, meron diyang espiritu. Yan. Kasi naka-embed na merong higher being, higher intelligence, a creator. Merong God. Amen? Now, that is all. We must realize that we have an upward call. Lahat tayo. Meron tayong calling sa Diyos. At kapag hindi pa nalaman yung calling niya, manalangin ka sa calling niya. Sabi doon, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind
and straining toward what lies ahead and press on toward the goal of the prize and upward call that God is in Christ Jesus. So, napakaganda po nitong Bible verse nito, yung 13 and 14 na to. Yung makikita natin yung response ni Paul dito, sabi niya, forget what is in the past. Pangalawa, reaching toward the things that are ahead. Pangatlo, press toward the goal, and pang-apat, aim the prize. Aim the prize. Pag-aralan natin yun, what is forget what is in the past? Ano yun? Yung mga past sins, mga kasalanan mo. Sabi sa Hebrew 16 to 18, this is the agreement I will make in my people in the future, says the Lord. I will put my laws in their heart. I will write my laws in their mind. Then he says, I will forget their sins and never again remember the evil they have done. And after everything is forgiven, there is no more need for a sacrifice to pay for sins. Isipin mo yon, sabi sa Hebrew 16 to 18. I will forget their sins and never again remember. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo ay merong kasalanan sa ating nakaraan. Pero sabi ng Diyos, kakalimutan niya yan. Tatanggalin niya yan sa alaala ng Diyos. Yung titingnan ka, hindi kanya titingnan na makasalanan. Titingnan kanya na puro, perfect, righteous. Diba? Kaya, sabi ni Paul, forget what is in the past. Ano yung mga past sins, mga kasalanan natin? Pangalawa, past failures. Sabi ni Winston Churchill, success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Again, success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Sabi ni Winston Churchill. Kaya, marami tayong mga failure eh. Ano yung mga failure natin sa buhay? Diba na sana may time machine ako, pupuntahan ko yung failure na yun at itutuwid ko. Maraming mga tao gusto ng time machine. Na sana hindi ko na lang ginawa yun. Sana hindi ko na lang ginawa yung mga bagay na yun. Diba? Kaya sabi ni Paul, kinakalimutan ko na yan. Ano yung mga failures ko na yan? Tapos na yan. Hindi na yan dapat inaalala. Pangatlo, forget what is in the past sin, past failure, past unhappy experience. Ano ba yung mga happy experience na yan? Yan yung mga brokenness, di ba? Nagbigay sa atin ng matinding dagger sa puso natin na gusto natin bunutin yung tinik na yan, na sobrang nasaktan tayo dahil sa ginawa ng isang tao, ng isang pamilya, ng isang minamahal. Pero sabi ni Paul, we must forget what is in the past, that past unhappy experience. Amen? Doon, sabi sa Job chapter 11 verse 16 to 18, you will forget your misery. You will remember it as waters. Again, you will remember it as waters that have passed away. And your life will be brighter than the noonday. Its darkness will be like the morning, and you will feel secure because there is hope. You will look around and take your rest and security. Sabi sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests and be made known to God. Huwag hayaan mo na yung mga bagay na yun, yung mga nabibigay sa'yo ng mga pasakit, mga brokenness, yung tipong gusto mong mabunot sa sakit, sa dibdib, sa puso mo. Merong isang bagay na sikreto para mawala na yung mga brokenness ng nakaraan na yan. The secret is forgive. Patawarin mo ang iyong sarili. Patawarin mo rin yung naggawa ng kasalanan sa iyo. Sino man tao na yan, patawarin mo na yan. Nagpapatawad ka hindi para sa kanya. Nagpapatawad ka para sa sarili mo. At patawarin mo rin yung sarili mo. Yung tipong kinukutusan mo sarili mo, diba? Ikaw talaga, tok!
Bakit mo ginawa yun? Ikaw talaga, hindi ka nag-aral. Ang ano-ano mo. Diba? Ang tali-talino mo, pero ano-ano mo sa puso. Di ba? Ganon. But you must forgive. You must forgive yourself. Patawarin mo yung sarili. Sabi nga, past unhappy experience, you must forget that past. Move on. Move on din pag may time. Di ba? Yan. Past sins and failures of others. Ito sinasabi ko sa inyo. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Sa Matthew 6 verse 14 and 15. So, sabi ni Paul, as he forget what is in the past, kasama yung mga kasalanan ng mga gumawa sa'yo. At mga failures ng mga gumawa sa'yo, yung mga tipong, kasi ba't hindi niya kasi ginawa yun? Ano ba naman yun? Di ba? Di ba? Yung tipong naghanda ka. Kaming dalawang mag-asawa, nung kinasal kami. Talagang ito maganda sa online preaching, nakikilala ng buong tao kung anong klase kami. No. Pero we are happy to say that. Why? Because it glorifies our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi nga, ang gospel ay maipamumuhay natin sa pamamagitan ng mga experiences natin. No? Yung kami mag-asawa, naghanda kami sa kasal namin. Sobrang handa kami sa kasal namin talaga. Hanggang sa bulaklak. Yung bulaklak na yun, pinagpuyatan pa nila Ate Ruth yun. Nila Ate Ruth, ni mga babi, nila Ate siya, Pinagpuyatan po yun doon sa may diyam. Talagang ginagawa nila. Kung titingnan mo, parang bayanihan, ang dami nila gumagawa. Nagbibingkis ng bulaklak para sa mga, sponsor at mga guests. Yan. Yung mga hindi marunong sa flowers, naging marunong, instant. Di ba? Ganon, pinagpuyatan nila. Tapos nung kasal namin, alam mo nangyari, hindi na ibigay. Kaya kami pinagpuyatan nila Ate Ruth yan Diba? Pero we forgive them. Yun ang failures ng iba, hindi nila nagawa sa amin. But you have to forgive them. Forget it. Tama na yan. Hayaan mo na yan. Nakalipas na yan at hindi mo rin naman may babalik ang kahapon. Amen? Naalala ko, yung pagiging forget what is in the past. Makikita natin yung kanta ni Alan Parsons yon, yung Time keeps flowing like a river to the sea till it's gone. Yan. Naisip ko yun pumunta sa isip ko yan. Bakit? Dahil kay Job 11:16. Sabi niya, you will forget your misery. You will remember it as waters that have passed away. Waters that had passed away. Kaya sa time, yung alam mong failures na yan, mapuforget mo yan through time. Time keeps flowing like a river to the sea till it's gone. Yan. Forever. Pastor, mag-preach ka na lang. Amen. Hallelujah. Past sin and past failures of others, we have to forget that. Pangalawa, reaching toward two things are ahead. Nag-forget ka na sa past mo. Hinayaan mo na. Nag-move on ka na. And then, you have reaching toward to the things are ahead. Isipin mo na ngayon, yung mga bagay nasa mga hinaharap. Sabi ni Ron Bennett, what's done is done. What's gone is gone. One of life's lessons is always moving on. It's okay to look back to see how far you've come, but keep moving forward. What's done is done. What's done is gone. Hayaan mo na yun. Tapos na yun. Nawala na yun. One life's lesson is always moving on. You have to move on. Move on, kapatid. Move on, kapatid. Kapag may nanloko sa yung nag-break ng iyong puso, move on, kapatid. Bakit? Hindi mo marireach kung ano yung mga nasa harapan. What is ahead, a good future, kung lagi kang
Ang sakit. Niloko niya ako. Hindi lang niya ako niloko. Tinangayan pa ako. Iniskam pa ako. Scammer, girlfriend na scammer. Ano ba yun? Diba? What's done, it's done. What's gone is gone. One of life's lessons is always moving on. Moving on. We must press on to perfection. Okay na. Nagkamali na ako. Kinalimutan ko na yung past. Then what's next? Reaching forward. What lies ahead? Ito na ang tatargeting ko. Ito na ang gagawin ko. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Kaya nga, lahat ng mananampalataya hindi pwedeng sabihin, ikaw ay magnanakaw dati. Hindi po pwedeng ikaw ay haliparot dati. Hindi po pwedeng sabihin, ikaw ay isang salot ng lipunan dati. Kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo Jesus, hindi na ikaw yan. Ikaw na ay bagong creation. Bagong creation na gagawa na ng kalwalatian and will of our Almighty Father God. Amen? Yan ang dapat po maintindihan ninyo. Kaya sino ang magsasabi sa korte na yang isang yan ay isang magnanakaw. Walang makaharap sa harapan ng Panginoon at akusahan ka na ikaw ay magnanakaw. Dahil si Jesus na ang abogado natin. Abogado, pero si Jesus na yung nakikita sa atin. Sino makakapag-try kay Jesus? Nothing. Kasi nung mga kasalanan natin, nung kanyang linagay sa kanyang sarili para imabuhay sa krus ng Kalbaryo, pinasan niya na At kapag tinanggap natin si Jesus Christ, our Lord and Savior, kapag tayo ay kanyang binago, tayo ay kanyang niligtas, hindi na tayo ang makikita niya, kundi si Jesus na. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. And we must press on to take hold of the purpose that are ahead of us. We must press on to take hold of the purpose that are ahead of us. Sabi sa Philippians 2:12, my dear friends, you always obey what you are taught, just as you obey when I was with you. It is when even more important to you, obey now that I have not there. So you must continue to live in a way that gives meaning to your salvation. You must continue to live in a way that gives meaning to your salvation. Yan po dapat ang ating pamumuhay. Do this in fear and respect to God. Amen. Sabi sa 2 Peter chapter 1, 5-10, gusto ko lang pong basahin to, Sabi, we must press on to take hold the purpose that are ahead of us. Oo, at dahil dito, sa pagkaragdag, kalahin mo yun, sa English, nahirapan ako magbasa. Sa Tagalog, nahirapan pa rin. Hindi. Kapag excited kasi ako, talagang mas mabilis ang utak ko kaysa sa dila ko Kaya minsan, nasi-shortcut Pero, ginagawa ko yun dahil gusto ko kaagad maibigay yung mensahe ng Diyos. Kaya excited talaga ako. Verse 5, oo, at dahil dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan ay kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at ang pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang mga bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yaong wala ng mga bagay nito ay bulag, na ang mga nakikita lamang niyang nasa malapit, at sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, lalong magpagsikapan ninyo na mangagpanatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito,
ay hindi kayo magtitisod kailanman. Amen? Now, pangatlo, tapos na tayo sa forget what is in the past, reaching toward to the things what are ahead. Pangatlo, press towards the goal. Sabi sa 2 Corinthians 5:1, we know that our body, the tent we live in here on earth, will be destroyed. But when that happens, God will have a home for us to live in. It will not be kind of home people will there. It will be home in heaven that will continue forever. So ano ba yung goal? What is your goal? This is, di ba, yung spiritual goal natin. Diba? Siyempre, para kapiling natin ng Diyos. Una, be pleasing to God. Yan ang goal talaga natin. Maging pleasing to God tayo. To please God. 2 Corinthians 5:9, therefore indeed we have our own ambition, whether at home in the body of absent from the body, to be acceptable to Him. Pangalawa, knowing God. Remain in me and in you, just as branch that able to bear fruit in itself, unless it remains in the vine, so neither can unless remain in me. Yan. No, nawala yung isang slide. Pero, ito yon yung pag sinabing press toward the goal. Yung goal natin, una, pleasing God. Pangalawa, knowing God. Knowing God, nung nakarang, service natin, no, pinakilala ko sa inyo sino yung Diyos. Diba? Kaya, kilala niyo na ang Diyos. Pangatlo, be faithful to God, to Jesus Christ. We have to be faithful to Jesus Christ. Kahit anong mangyari, we must remain in the vine. Diba? Para Para magkaroon tayo ng mabunga. And pang-apat, loving one another. Sabi sa John 13:34, a new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you, that you also love one another. Amen? John 13:34. So, sa mga goal ang isa sa mga goal natin bilang mga mananampalataya, bilang mga sumasamba sa Diyos, ay tayo ay magmahalan sa ating mga kapatid, sa bawat isa. And live at peace. If it's possible of your part, be at peace with all people. Sabi sa Romans 12:18. Hanggat maaari, be at peace to all people. Mahirap pang may kaaway eh. Mahirap pang may kaaway. Kaya ang iba, for example, merong kakilala, no? Kakilala, nakagawa siya ng hindi maganda. Nag-usap silang pamilya, binayaran na lang niya. Binayaran na lang niya. Bakit? Kasi mas maganda pa rin mamuhay nang wala kang kaaway. Di ba? Mas magandang mamuhay nang you are at peace with all. At yun naman din talaga ang sinasabi ng Bible. Di ba? Ano yung goal na yon? Sabi sa Bible, di ba? Kapag sinasabi nating mahal natin ng Diyos at namumuhay tayo sa ating kapatid, then tayo ay sinungaling. Hindi natin mahal ang Diyos. Nasa Bible po yan. So, dahil mahal natin ng Diyos, kahit na hindi kaibig-ibig tong kapatid natin na nagkasala sa atin, kailangan natin siyang patawarin at be at peace with that person. Amen? Pang-anim, to spread the gospel. Ito yung goal natin eh. To spread the gospel. Sa Matthew 28:19-20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you, and behold, I am with you all the days until the end of the age. Amen? Spread the gospel. Natutuwa ako sa anak ko, no? 3,400 na yata yung views nung nag-share siya ng kanyang video. But it is spreading the gospel. Ang ganda ng kanyang sinabi doon. Natutuwa kami mag-asawa sa dahilan, una, ako nasa kusina ako, may ginagawa ako doon sa kusina. Si Eva naman nanonood. Siya, hiniram niya yung cellphone ko at nag-video siya. Mamaya kinalabit ako ng asawa ko. Pinakita niya si Samuel, nagbibideo siya ng kanyang sarili lang. At napakaganda ng video kasi yung Bible verse na yun, hindi pa namin napag-uusapan yun at na-hermeneutics niya. Bilang isang bata, naintindihan niya kung anong sinasabi doon. Kaya nga, tutuwa kami. Hindi siya
Hindi siya stage, diba? Hindi siya yung gawin mo to, anak, ha? Hindi ganun eh. Anak, itong sasabihin mo, hindi yun eh. Kaya sabi ko nga, that is the works of the Lord. That is the works of God. Kaya nga gusto ko siyang i-share kasi raw siya eh. Hindi siya Hinollywood. It is a raw, a genuine, a legit. Nag-spread siya ng gospel. Bata pa lang yan. What's on us? Tayo mga hindi na bata. Mga teenager na. Nakikiteenager na. Dapat mas lalo tayo. Tayo mismo nag-share ng gospel sa ibang tao. Bakit? Pastor, wala namang nanonood sa akin. Meron! Ang Diyos nanonood sa'yo, tinitingnan kung faithful ka ba, in-spread mo ba yung gospel. May manood sa'yo o wala, laksa-laksang anghel nanonood sa'yo at ang Diyos ay nakatingin sa'yo. Diba? Kung sino man ang magkaila sa akin dito sa lupa, ipagkakailain niya sa langit. Yun ang sabi ng Diyos ni Kristo. Ibig sabihin tayo, kapag hindi natin kinakaila yun, nakakahiya sa ibang tao, pero sa Diyos hindi yun nakakahiya. Hindi yun nakakahiya. Sa Diyos, yon ay isang samyo, mabangong samyo. Kaya, mga kapatid, spread the gospel. Yung anak ko, nanghahamon talaga eh. We must spread the gospel. It is God, it is the Holy Spirit. Yung presensya ng Diyos talaga ay nagmanifest. Now, we forget what's in the past, reaching to the things ahead. Pangatlo, press toward the goal. And pang-apat, aim the prize. What is the prize? Siyempre, kapiling natin ng Diyos. Sabi sa Revelation 7:9-10, after these things I look and behold a great crowd that no one was able to number. From every nation and tribes and people and language is standing before the throne and before the Lamb, dressed in white robes, and with palm branches in their hands, and they were crying out with a loud voice, saying, salvation to our God who is seated on the throne and to the Lamb. Kasama tayo dun. Pagkalay tayo ng palm, ng branches, palm branches. Di ba? Mawagay tayo doon sa langit. Yun talaga naman ang gusto natin prize. Bakit? Kasi hindi ito yung ang karera natin dito sa lupa, hindi ito yung kapag nag-fail ka. Hindi. It's either you fail and go to hell or be victorious and go to heaven. Hindi ito yung wala lang. Hindi ka lang nanalo. Ganun, ay hindi lang ako nanalo. Okay lang 'yun. Hindi. It is a prize that we go to heaven. That is our ultimate prize. Ano pa ang mga prize natin? A prize of everlasting crown for living in disciplined life. Meron tayong prize of everlasting crown. A crown of life for patience endured trials. Kapag meron ka mga trials, binigyan ka ng trials ng Panginoon, at na-endured mo yon, bibigyan ka ng crown of life. Crown of glory for faithfulness in shepherding the flocks. Yan, para sa mga lingkod ng Diyos, sa inyong tahanan, kung tatay ka o nanay ka, na ang mga anak mo ay dinadala mo sa Panginoon, bibigyan ka, puputungan ka ng crown of glory. A prize of crown of rejoicing for soul winning endeavor. Kahit na ikaw ay simpleng mananampalataya lang, hindi ka pastor, hindi ka nanay, hindi ka tatay, hindi ka praise and worship, pangkaraniwan ka lang, pero ang ginagawa mo, humahayo ka. Nag-reach ka sa mga kabataan. Diba? Bibigyan ka niya ng crown of rejoicing. And the price of crown of righteousness for awaiting His appearing. Ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Diba? A crown of righteousness. Hintay ka. Lord, hintay lang ako sa'yo. Hindi ako nasisway, hindi nawawala yung pananampalataya ko. Till the very end, I am waiting for you. Then, a crown of righteousness will be put unto you. And also the price of everlasting life with God in heaven. Napakaganda ng price na yun eh. Hindi lang ikaw nasa kalangitan. Kasama mo pa ang Diyos. Sipin mo, di ba?
tabihan ka lang kunwari ni nung mga artista, di ba? Tuwang-tuwa ka rin, yes, katabi kong artista, nagpapapicture ako. Ito, katabi mo ang Diyos at kasama ka pa sa kalangitan at hindi ka pa napahamak. Anong klaseng glorious joy na mararamdaman mo? It was an everlasting joy that cannot be compared to anything. Amen. What a feeling, what a emotion. Di ba? Kaya it is to aim the prize. Di ba? And also, itong apat na to, pwede mong may apply yan. Ano ba yung goal mo? Yung sa buhay natin. Gusto mong magkaroon ng negosyo, magandang negosyo, forget what is in the past kung bakit ka nag-fail sa negosyo mo. Reaching toward the things na gusto mong mag-put up ng bago. Press toward the goal. Ano bang goal mo? Maging successful yung business. Ano ba yung price? Siyempre, kumita ng pera, and so on and so forth. Napakaganda talaga ng nung sitas na ito. Kaya kung basahin mo, napakaganda ng tinuturo nito sa buhay natin. Sabi ni Paul, he has realized that he have an upward call in God in Christ. Lahat tayo, we must forget what is in the past. We must reach toward the things are ahead and press toward the goal and aim the prize. The prize of everlasting life with God in heaven. Pangatlo, always abide in the truth now. Sabi sa 15 and 17, let those of us who are mature think this way. And if anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Only let us hold true to what we have attained. Brothers, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. So, hindi lang yung sabihin mong you are pressing forward. Dahil kinuha ka ni Kristo, ginawa kang inari ka niya. And then, pangalawa, you have an upward call. Meron pa tayong upward call in God in Christ. But, we also must abide in the truth. Sa verse 17. Una, makikita natin dito sa mga verses na to, kaya sabi dito sa una, be a grown, mature, spiritually matured. Be grown, matured spiritually. Sabi sa Hebrews 6, 1-20, pero ang kabuuan niyan, it says, therefore let us live the elementary doctrine of Christ and go to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, and of instruction about washing, the laying of hands, the resurrection of dead, and eternal judgment, and with this we will do it of God's permits, for it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, and have shared in the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the Word of God, and the powers of the age to come, and so forth and so forth. Pero ang sinasabi doon, let us live the elementary doctrine of Christ and go to maturity. Diba? Yung tipong, mahal ako na ni Kristo, mahal niya talaga ako. Tapos ka na dun eh. Niligtas ka na nga niya eh. Then, we must go to maturity. Di ba? Ipamuhay mo na yun. Hindi yung, lagi naman akong patatawarin. Ganun. Maging matured ka na. Di ba? Be grown, spiritually matured. Pangalawa, be one in mind with the spiritual maturity. Sabi sa Ephesians 4:16, we have gave the apostle, the prophets, the evangelists, the shepherds, the teachers to equip the saints to work of ministry for building up the body of Christ until we attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God. Until we attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God. To mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about the every winds of doctrines, by human cunning, by craftiness in deceitful scheme. Rather, speaking to the truth in love, we are grow up in every way to Him who is the head, into Christ. Kita niyo yun? Dapat maging matured na tayo. Be one with spiritually matured. Lahat ng mga prophets, mga apostle, mga evangelists, mga shepherds, mga teachers, alam mo ginagawa nila? Nagtuturo.
Ganun din po ang ginagawa ko para matuto ka na kapag mayroong dumating sa inyo mga kulto, hindi ka masisway. Hindi ka nila maaagaw, hindi ka mawawala. Diba? Na kahit na hindi ka nabati ng iyong kapatid, nagtampo ka na, umalis ka na sa church, maging matured ka. Diba? Diba? Binigyan ka na ng truth. Dapat kaisa ka na. Kaisa ka na sa mga merong spiritual maturity. Kailangan po yun. You must always abide in the truth. Hindi ka laging bibibihin. Hindi ka laging aarugain. Minsan dapat ikaw na ang nag-aaruga. Kung dati ikaw ang laging pinagpapasensyahan, ngayon dapat ikaw na ang nagpapasensya. Amen? Pangatlo, wait to God's clear every disagreement. Sabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path. Gusto ko lang pong itong ilagay. Kasi meron naman tayong mga knowledge, mayroon tayong mga understanding, pero we must trust the Lord. Wait God to clear every disagreement. Meron yan pagdasal mo na lang at yan ay magkakaroon din ng katugunan o ng magandang pag-aayos. Amen? And pangapat, continue to follow the truth. Sa Colossians 2:6-7, sabi doon, you accept Christ Jesus as Lord, so continue to live following Him. You must depend on Christ only, drawing life and strength from Him, just as you were taught the truth. The truth, continue to grow stronger in your understanding of it, and never stop giving thanks to God. Continue to follow the truth. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Meron ka na, binigay niya sa iyong katotohanan. You have to continue to follow what is in the truth. Huwag ka nang pupunta sa mga nagchichismis. Huwag ka nang magpasway sa kanila na wala sa katotohanan. Gusto ng Diyos, maging mature tayo. We must abide in the truth. We must continue to follow the truth. And be a follower of good example. So, sabi sa 1 Corinthians 10:31-32, so if you eat or drink, if you do it anything for it to the glory of God. Never do anything that might take other people do wrong. Jews, non-Jews, or anything in God's church. Be a follower of good example. Hindi yung mga pinapalo mo, yung mga hindi magagandang example. Di ba? You must follow what's good example. Ano ba yung mga good example na yan? Marami yan. Marami mga Kristiyano, mga pastor ngayon, mga good example sila. You must follow what's their way of living. Amen? And learn to imitate faithful leaders. Remember your leaders who taught you the Word of God. Think of all the good that has come from their lives and follow the example of their faith. Sabi sa Hebrew chapter 13 verse 7. For example, kami, no? Yan, kung makikita ninyo ang gusto kong ipakita sa asawa ko at saka sa anak ko. Pag nakikita ninyo siya, halika rito. Yan, dito kayo. Dito kayong dalawa. Yan. Gusto ko lang pong ipakita ito. Example lang po ito. Hindi ko sinasabing, hindi ko sila itinataas. Gusto ko lang pong maging example. Yan. Sila po ay naka-Sunday service suit. Yeah. Sila ay talagang naligo, sila talaga ay nagsuot ng maganda, pang church talaga. At nakasapatos po yan. Yan. Nakasapatos po yung dalawa na yan. Pwede bang itaas yung panya? Yan. Now, ikaw, hindi yung, ay wala naman, video lang naman yun. Siguro mag-short na lang ako at ito na lang taas. Ako, nakasapatos ako, nakaano ako. And that is a good example. That learn to imitate yung mga faithful leaders. Maraming mga faithful leaders, mga Christian faithful leaders, na kahit magkaroon ng dilubyo, makikita mo yung kanilang pananampalataya. And then you imitate them. Gayahin niyo sila. Amen? Sige, salamat ha. Salamat. Sabi sa 1 Corinthians 11:1, sabi doon, be imitators of me, just as also I am of Christ. Sabi ni Paul, mag-imitate nyo ako. Kagaya ng pag-imitate ko kay Christ. Ganun po yun. Amen?
Then, pang-apat, avoid the way of living by the enemies of the cross of Christ. Sabi sa 18 to 19, for many of whom I have often told you, and now tell you, even walk as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction, their God is their belly, and their glory is in their shame with mindset on earthly things. So, meron ka rin i-avoid. Meron kang i-avoid. Yun yung mga enemies of the cross. Sa buhay natin ganun din, meron ka din mga i-avoid. Yung enemies of your victory, enemies of your career, enemies of your business, and i-avoid mo sila. Dito kay Paul, meron siyang dapat, sinasabi ni Paul, you must avoid them. Alisin nyo ito at huwag nyo itong gawin. Una, the way they live is leading to destruction. Kung paano silang mamumuhay, ay bandang huli, it leads to destruction. Amen. Akala ng ibang tao, mamumuhay ako, hayaan ko lang, o ito yung gagawin ko, ito yung doktrinang gagawin ko, pero bandang huli, it leads to destruction. Kaya nga ako, I always inaalam ano ba yung doktrina niya. Hindi po pwedeng dahil siya hindi po pwedeng ganito siya ay nasa office of the president. Tapos sasabihin niya, ito yung doktrina na dapat mong gawin. Mali. Susundin mo ba? Di nagko-confirm ka na. Akala mo, okay yun, pero it leads. Diba? Ganun din po tayo. Yung buhay natin, akala natin walang problema. Yung mga ginagawa natin, mga sinusundan natin mga gawa, bandang huli it leads to destruction. Nagiging loyal, hindi tayo nagiging palaibig, ganon. It leads to destruction. Ito, I always love people. And I know, lahat makakapulot kayo ng aral dito. Hindi ka pwedeng magbigay ng wala ka. Amen. Halimbawa, si Eva, hindi ko pwedeng hingin sa kanya yung pagmamahal niya kung hindi niya ako mahal. Hindi ko hihingin yung loyalty niya sa akin kung wala akong loyalty. Amen? Kasi makikita sa akin yan, sasabihin ko siya nga ganun Ako pa kaya? Yan. Kaya ganun din po tayo sa buhay natin. Ipakita natin yung example natin na maganda that will lead to yung maganda, hindi distraction. Pangalawa, they have replaced God with their own desires or their bellies. Dahil yun lang ang gusto ko Nireplace na nila si God. Ayaw ko nang mag-church. Ayaw ko nang makinig kay pastor. Doon ako na lang sa iba. Diba? That is their own desires. That is their own pride. Sa ibang salin, they have replaced God with their own belly. Yung kanilang tiyan. Desires din yun. Yung pag sinabi kasing desires, yung makakapag-satisfy ng craving mo. Yung makakapag-satisfy ng gusto mo, yun Pero ang tanong, gusto ba ng Diyos yun? Gusto ba ni God yun? Yan ba ay makakabuti sa mga brethren, sa mga kapwa Kristiyano? Yan ba ay makakabuti sa organization na kinaaniban mo? Then, merong problema dyan. You have replaced God with your own self, with your own desire. Yun kasi ang gusto ko Masaya kasi ako dito. Ang tanong, masaya ba si Diyos? Masaya ba ang ating God? Kaya you have to avoid the way of living by the enemies of the cross of Christ. They will become the enemies of the cross. And they do shameful things. Mga nakakahiyang mga bagay. Shameful. Yung mga bagay na kung saan, ano ba yan? Kakahiya naman yung tao na yan. Ganyan ang ginawa. Diba? You must avoid them. They do shameful things. Walwal kung walwal, lasing kung lasing, gawa ng kasamaan, anumang mga bagay na kahihiyan, ganun po. Kaya nga, basahin po ninyo yung kay David. Marami po kayong matutunan doon. Marami po kayong matutunan. Kaya sabi doon, avoid the way of living by enemies of the cross of Christ. Di natin alam, nagagawa na natin yun. And proud of what they do. That is the pride. Yung tipong
proud ako sa ginawa ko na to. Ano ngayon? Proud naman ako. Oo. Ay, hindi, makasalanan niya. Ano ngayon? Di ba? Diba? Ang pangit na nga ng ginawa mo, proud ka pa. At kalaban ng Diyos. Sinasabi ko madalas, there is no more pride in heaven. Merong isang anghel na gumawa ng pride sa kalangitan. Sabi niya, I will ascend unto heaven. I will enthrone myself. I will make myself as God. Diba? Sino yon? Si Lucifer. Si Satanas. Kaya ngayon pa lang, kapag ma-pride kang tao, sabi mo, marami akong pera. Marami akong magagawa. Kung wala ako, wala kayo. Then, sorry to tell you, but God, the works of God is not in you. You are doing you are doing an enemy's way of living of the cross. And they think only about earthly things. Hindi na nila iniisip ko ano man yung heavenward things, kundi earthly things na. Yung makamundo na ang lahat ng iniisip. Hindi na iniisip na may langit. Kamal ng kayamanan, magkamal ng fame, magkamal ng kasiyahan, anumang bagay na kagustuhan. Yung tipong maghahanap ka sa Biblia para ma-justify yung kasalanan na gagawin mo. Hindi mo na inisip na ang Diyos nakatingin sa'yo. Then, we must avoid all of this. Actually, all of this, all of this, it talks about way of living na gagawin. Yes, sabi ni Paul, avoid them. Avoid yung mga pangit, mga bagay na hindi makakaganda, makakatulong. Amen? And panglima, magtatapos pa ako rito. Remember your true identity in Jesus Christ. Sabi sa verse 20 and 21, but our citizen is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Him. So, meron akong dalawang linagay rito. Una, Jesus Christ, our Messiah from heaven, which we have citizenship. So, remember your true identity. Kay Jesus Christ tayo. Amen. Tayo ay kay Jesus Christ. At sabi na doon, we are the citizenship of heaven. Ngayon pa lang, lahat ng mga Kristiyano, tayo ay, kung Pilipino ka, Filipino citizen, but ang totoo niyan, we are heaven citizen. Sa kalangitan tayo. Sabi doon, tayo ay ibinukod na. Lahat tayong mananampalataya. Ibinukod na tayo. Anuman ang mangyari sa atin, sa Diyos na tayo. Ligtas na tayo. Hindi na tayo magdadanas ng mga kapighatian. Mamatay man o hindi, tayo ay sa Diyos na. Amen. Kaya napaganda. Pangalawa, Jesus Christ will rule everything by His power. Tandaan ninyo, si Jesus Christ ang magro-rule. Kaya nagtataka ako sa iba Kampi ng kampi doon sa kasamaan, kay Taning. Bakit? Si Taning mismo, irurule din niya ni Jesus Parurusahan din niya ni Jesus Wala siyang kakayahan upang makalaban sa ating Diyos dahil siya ay anghel lamang. Di ba? Si Jesus di ba, ako madalas hindi maganda itong nangyayari sa bureaucracy, yung tawag na palakasang system. Kung parang gusto makapasok sa gobyerno, kailangan meron kang kakilala sa loob, di ba? Para mababakeran ka, para makapasok ka. No. Sa langit, hindi natin kailangan magkaroon ng backer. Kasi kusang ibinigay ng Diyos yun. Hindi tayo karapat-dapat. By grace, kinuha niya tayo upang tayo iligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa grasya. So, nakadikit na tayo sa pinakamakapangyarihang Diyos. Amen? Amen. So, lahat ng mga bagay na gagawin natin sa aking pagtatapos ay nasa atin pala si Kristo. Nasa atin pala yung kakampi pala natin si Kristo. Di ba? If God is for us, who will be against us? Di ba? Kaya pressing on, everyone. Pressing on and obtaining the goal. Una, acknowledge Jesus Christ made us His own in spite of our imperfection.
That's the bonus kaagad. Isipin mo, biglaan na lang. Niligtas tayo. Sinong gaganahan dyan? Sinong hindi gaganahan dyan? Pangalawa, realize that we have an upward call. Meron tayong atas na binigay ng Diyos sa atin. Ang Diyos nagbigay ng atas sa atin. Isipin mo yon para magkaroon tayo ng share of His glory. Hindi lang yung siya, kaya niya naman yan eh. Kaya niya yon. Pero binigyan niya tayo ng privilege na makasama sa paggawa niya dito sa mundo. And always abide in the truth. Kahit anong mangyari, huwag ka nang pasway sa mga hindi totoo. Abide in the truth. And avoid the way of living enemies of the cross of Christ. Merong mga enemies, merong mga hindrance, you must avoid them. Hindi lang to avoid them, but do not do what they do. Do not do what they do. Kahit pinakakaibigan mo pa yan, kung siya ang maglalayo sa'yo sa kay Kristo, then live without that friend. Kung pinakamahal mo pa yan, kung siya ang maglalayo sa'yo kay Kristo, then live without that you love. Ganun po yun. Sabi ko sa inyo, ang relationship natin sa Diyos, relationship. Walang apo. And remember your true identity in Christ Jesus. Yan. Kung mali ang spelling na obtaining. Yan. Kaya na kasi minadali ko lang yan. No? Pero that's the whole point. That's the whole point. Obtaining. Baguhin ko. Para maganda. Obtaining. Yan. Nalagay yung A. Yan. Yan. Ang galing Di ba? Sabi ni Paul, hindi ko sinasabing ako'y perfect na. Ako din kahit sa spelling hindi perfect. Pero pinagsusumikapan ko. Amen. Diba? At itinatama ko. That's the whole point of Paul. That's the whole point of chapter 12 to 21. Nagagawa ko yun dahil si Jesus Christ nandiyan dyan. Nagagawa ko yun dahil meron akong call. Nagagawa ko yun dahil nag-aabay ako sa truth. Hindi pwedeng hayaan ko na lang, okay lang, tapusin ko na lang yung obtaining ko, tapos naman na, hindi. Kailangan mong itama. Ano ba yung totoo? Ano ba totoong spelling ng obtaining? Tinama ko. And avoid the way of living of the enemies of the cross. Yung enemies of the cross, hindi mo alam, sinasama ka na niya. Karamihan dyan, yung mga masaya Yung, yay, party, party! Yuhuu! Yeah? You ain't, YOLO! You only live once. Diba? Yes, you only live once and then you will die forever. Diba? Pero kay Jesus Christ, we only live twice. The day we were born, we live. And the day that Christ have saved us, we have a new creation. 2 beses tayo nabuhay. At bubuhayin pa tayo. Amen? Kaya, pressing on obtaining the goal, remember this. Hindi po tayo perfect, but we are pressing on obtaining the goal. At napakabuti ng Panginoon. Amen? Sige po. Salamat sa inyong pag-inig at sana tingnan